Okay, it's me again mga ka-trigger. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Na palagi kong sinasabi, lalo sa mga baguhan na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at maraming salamat dun sa mga magpapasalamat lang ako. Babatiin ko muna ang lahat na isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW, anumang oras dyan. Tayo po ay mag-ingat, iwasan natin na tayo mag-aksidente, ingat po tayo sa ating mga trabaho at ingatan natin ang ating kalusugan, huwag tayo magkasakit sapagkat may mga pamilya tayong umaasa sa atin. Okay, at gusto ko lang pasalamatan ang lahat ng mga malapit na tayong maging 34,000. Malapit na. Hopefully, ngayong kalagitnaan ng buwan, 34,000 na tayo. Doon sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa mga silent viewer. Maraming salamat sa inyo. At doon sa mga maganda ninyong comment, maraming salamat din. At lalo tigit sa mga nagpadala ng tulong sa ating mga beneficiaries na na mga estudyante, sapagkat tayo po isang charity vlogger. Hindi po natin ginagamit yung ating mga beneficiaries para gumawa ng videos. Ginagamit po natin yung ating maliit na kaalaman. Okay, pasalamatan ko lamang si Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas. Ang naging kaibigan ko dito si Architect Arnel Salvador na personal na nag-abot ng tulong para sa ating mga beneficiaries. At kay Boy Umay, si Jubel Platon. Ayan, maraming salamat sa inyong tulong na nagpadala kayo dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Yan po ay GCash number ng anak ko. Marami tumatawag sa kanya. Nagtatanong kung may pinabibiling baril. Hindi, wala pong for sale. Hindi po tayo nagtitinda ng baril. Okay, nagtuturo lang po tayo. Magtanong kayo at sasagutin natin kung may problema kayo sa mga baril ninyo. Okay. At doon sa mga gusto pang tumulong, maraming salamat sa inyo. Magpakilala lang kayo para every vlog ko ay may shout out ko kayo. At doon sa mga nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala naman kayo. Ayan, at bago natin makalimutan ay gusto ko lamang basahin ang katanungan ni Wawi Padate. Sabi niya, Sir, magandang araw po. Tanong kulang po, ayaw matanggal ang basyo sa bula na pag pumutok. Okay, revolver ito, may bula eh. Okay, gusto ko lamang palalahanan si Alan Sumala. Apelyido pa lamang, sala ka na. Dahil ang video ko pa hindi para sa iyo. Ang sabi mo, paulit-ulit ako. Huwag ka na pong manood at baka na-stress ka sa akin. Ito po ay para doon sa akin 33,800 plus na mga subscriber. Hindi po ito para sa iyo. Promise, hindi ito para sa iyo. May stress ka lang sa akin dahil sabi mo paulit-ulit ka. Hindi ka po naghahanap ng tamang kasagutan. Naghahanap ka po, ikaw po ay baser. Kaya wag ka na manood sa aking sa aking YouTube channel. Hanap ka na lamang ng ibang sa mga Amerikano, hindi mo kayang ibasyon. Okay. At Alan Sumala, hindi kita makalimutan dahil apelyido mo palang sala ka na. Okay, ito ha. Yung problema ni Wawi Padate. Ang sabi niya, yung kanyang revolver hindi mag-eject ang bala sa bula. So hindi ko na idinemo yung buong baril sapagkat bula lang naman na may problema para mas safe. Okay. Ang gawin mo, punuin mo muna ng bala. Kung maaari, tanggalin mo na eh. Okay? Pagkatapos, pag napuno mo ng bala, yung hindi pa pumuputok, saka mo ngayon i-eject. Ayan o, eject mo ganyan. Kung maganda at swabe ba. Kung yan ay medyo sumasabit na, hindi pa pumuputok at medyo sumasabit na, I'm sure yan ay paltik. Okay. Kahit naman anong klase, dahil naipangako ko na lahat ng problema ninyo sasagutin ko anumang klaseng baril yan, ganitong payo ko sa iyo. Punuin mo ng bala, yung hindi pa pumuputok. Kung maaari yung mga
Yung mga original na bala, yung mga factory load para swabe yan, oh. Tingnan mo kung ganyan, ha? Tingnan mo kung ganyan. Kung yan ay medyo sumasabit na at mahirap na, paltik po yan. Ngayon, next mong gagawin, iputok mo lahat. Sabi mo ay mahirap tanggalin. Hindi natin alam diyan kung alin yung mahirap tanggalin, kung lahat ba o alin diyan. So pag pinutok mo, tanggalin mo yung bula. Pinutok mo lahat. Tapos isa-isa mo sundutin. Isa-isa mo sundutin. Yan. Para malaman mo kung alin diyan ang sikip. Hindi naman po pwedeng hindi sikip yan. Dahil ang paltik na baril, hindi pare-pareho ang butas niyan at yan ay binutasan lamang. Yung iba binubutasan, hindi man niya ginamitan ng dividing head eh. I'm sure ginagamitan lamang nila nito yan, oh. Dinidivide lang nila nito yan. Yan. Ngayon, hindi nagkakapare-pareho. Minsan pa yung pinakambutas niyan eh hindi man magkakaparallel yung butas. Merong pa ganyan, meron pa ganon. Kaya, pag inalis mo ng sabay-sabay, nagkakasabit-sabit. Sorry sa mga may paltik. Nagkakasabit-sabit. Diyan ako unang natuto sa paggagawa nito. So, hindi dumaan sa dividing head yan. So, pagka tinignan mo isa-isa yan, pag tinatanggal mo, tingnan mo yung mga basyo kung bumuntis ba. Kung bumuntis. Kung yan ay bumuntis na, ay mahirap ng ano yan. Ibig sabihin, yung may mga butas na oversize. So, apakahirap ng gawa niyan. Iisliban mo isa-isa yan, napakamahal. So, wala na tayong, ang masasabi ko, wala nang magandang remedyo doon kung meron na diyang mga buntis, mga oversize. At kaya ko naman pinapasukat sa iyo nang hindi pa pumuputok para malaman natin kung alin dyan ang sikip. Okay, panoorin mo yung mga nauna natin videos para malaman mo kung ano ang tamang clearance niyan. Nilalagyan ng hindi ko na ipapakita pa. Yung mga pagsusukat sa mga chamber. Ginagamitan lang ng band paper na ginupit. Panoorin mo. Para malaman mo kung pare-pareho ba yan. Okay, paano bang ginagawa natin doon? Okay, papakita ko na rin sa iyo para wala tayong gunting So, ang ginagawa natin doon ay isa-isa mong lalagyan ng papel yan. Ganito. Na hindi tayo nakapagupit ng i-demo ko na lang. Sa bagay, inano ko na to. Ito ay idinemo ko na sa mga chamber ng mga pistol. Lalagay ka ng ganyang kalapad na papel, mga less than 1 cm, at ilalagay mo yung bala. Yan, dapat yan yung isang papel ay tamang clearance lang. Pag dubli na pag nilagyan mo isang papel at mahirap yan ay ibig sabihin maliit yung butas, dapat mo ihuning. May videos na tayo ng paghuning niya, kaya di ko na rin sasabihin sa'yo, maghaba pa tayo. Dapat mo ihuning. Pero kung yan ay sobrang luag na, no choice na tayo. Papaisliban mo yan, mas mapapamahal ka pa. So, kung yan ay paltik, ay tandaan mo na lamang kung alin sumisikip at wag mo nang gamitin yung bula na yun. Lagyan mo na ng pasak yan. Para malaman mo lang kung alin yung bula na sikip na mahirap tanggalin. Kasi I'm sure hindi naman lahat yan ay mahirap tanggalin. Meron lang dyan mga ilan na mahirap tanggalin. Ngayon, kung meron dyan na defective, sobrang luag na, at yung basyo ay makikita mo na yung basyo ay talagang makikita mo na na-deform na. Okay, wala tayong basyo. Makikita mo yung basyo na talagang ito, kita mo itong basyo nito, ang ganda pa. Ang ganda pa niyan, pumutok na yan. Pero kung makita mo talaga na nagkabuntis-buntis na, okay, tawag namin buntis. Yung nag-expand na,
wala na tayong magagawa doon. Kundi paisliban mo, gagastos ka lang, at saka isa pa, mahirap mag-slip yan. Baka, anuhin ka ng machine shop ng malaking pera. Baka singiling ka, mas mahal pa doon sa pakabili mo ng baril. Ay kung yan man ay paltik, ay tandaan mo na lamang yung markahan mo na lamang yun o pasakan mo na lamang yun at huwag mo nang gamitin yun. Total, ang revolver naman ay pag kinalabit mo ng kinalabit. Pag hindi pumutok, iikot lang yun. Pag hindi pumutok, pag tumapat doon sa sirang baril, huwag mo na yun. Para lang, piliin mo lang yung mga butas na yung mga butas na madaling tanggalin. Okay? Kasi nagkamiron ako ng baril na ganyan nung una Okay, bata-bata pa. Nag-ano ako ng mga paltik. Gagawa ko ng mga paltik. So, ganun na lang gawin mo. Yun ay payo ko lang sa iyo. At kung yun ay gagawin mo. So, ayan. Sana may natutunan ka. May natutunan din kayo sa ating videos. At may pamamaraan pa naman para magamit ninyo. Kung yan ay may mga 3 butas pa na, kung yan ay 6 rounder, may 3 butas ka pa na pwede mong gamitin, yun na lang ang gamitin mo. Para ka lang makapagpalit ng Lagyan mo na ng pasak yan, nakahoy. Para hindi mo na malagyan yun. At least, magagamit mo pa yung baril mo. Kung So, ayan, mapapayo ko sa iyo at wala na tayong magagawang paraan doon. Yun na lang, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.